Mapagpalang araw sa inyo lahat mga guys. So, welcome back sa ating YouTube channel, Outfix Garage. So, meron tayong Mitsubishi L300 4N14 engine, 2.2 liters. So, itong both passenger and driver side seat, iangat natin para maluwag tayong mag-adjust ng ating valve clearance. So, nayan natin yung mga upuan mga guys. So, natin tanggalin itong ating bracket. Yung nasa gitna na itim na to. Okay. So, itong ating mga tools mga guys. So, meron tayong pillar gates dito. Phillips screw, one set na socket wrench. Box wrench, kailangan din natin. Okay. Okay mga guys, so natanggal natin yung ating bracket. Next natin tatanggalin ay yung ating mga harness connector ng ating injector. Okay. So pagka tinanggal nyo yung mga injector, lagyan nyo ng marking 1, 2, 3 para maikabit natin sa proper location niya. Okay. Okay mga guys, disconnect natin yung ating harness connector ng ating mga injectors. Including yung ating harness connector ng camshaft position sensor. Okay, then yung mga return hose ang isunod natin tanggalin. Yung mga clamp na yan. Okay. Okay mga guys, natin ang pinaka-bracket ng ating mga harness connector. Okay, so next ating tatanggalin ay yung ating mga pipe, delivery pipe ng ating supply pump papuntang common rail. Okay, common rail papuntang injectors. Okay mga guys, lagyan natin ng marking yung bawat injectors natin. Gamit natin ang ating pen to pen. So ito number 1, isang mark. Number 2, dalawang mark. Number 3, tatlong mark. So yung number 4, understand na hindi natin lagyan ng marking. Okay? Lagyan din natin ng marking ang ating mga delivery pipe from common rail. Number 1, isang mark. Yung number 2, dalawang mark. Number 3, tatlong mark. Okay? Okay mga guys, iwagan na natin yung ating mga delivery pipe. Gamit natin ang 710 mm. Yan.
Lagom natin ang ating bolt at saka bracket ng ating injector. So ganito guys, position ng ating bolt saka yung spacer. Lagom natin yung clips ng ating return hose ng ating injector. May o-ring yan. So, ingatan yung hindi masira. Okay? Para walang tagas. Then, remove natin yung ating injector. Twist nyo lang yan. Pahila pataas. Then, remove natin itong okay, remove natin yung ating injector. Twist na lang natin. Then, pull up. Okay. Guys, so next natin tatanggalin yung mga mounting bolt ng ating rocker cover. Gamit natin ay 10mm na T-handle. Okay? Then, para ma-avoid na baka mahulugan ng bolt, lagyan nyo ng cover yung pinagmulan ng injector hole. Okay? Butas. Yan ang tissue. Okay guys, so may timing mark tayo dito sa ating camshaft sprocket. Yun. Then yung isang sprocket natin ng intake, yung mark na yan i-align natin. Itong mark na to mga guys, dapat itong marking na to magkakatapat, magka-align. Okay? Okay mga guys, so susot ako sa ilalim. I-rotate ko yung crankshaft para mailagay natin sa update center yung number 1 na piston. So nasa ilalim na ako mga guys. So ito yung ating crankshaft pulley. So makikita nyo may marking dito. Yan. Kita ba? Yung marking na yan, tatapat natin doon sa stationary. So i-rotate ko yung crankshaft gamit ang ating 22 na combination wrench. Okay? So, na-align na natin, guys. Para ma-align natin. Yan mga guys. Okay mga guys, so nilagay na natin yung number 1 piston sa top dead center. Nilagay na natin sa proper timing ang ating camshaft at crankshaft. So, punta tayo. Una nating gagawin ay mag-adjust tayo ng mga valves. So, nasa first sequence tayo. Okay mga guys, so after nating na-set yung number 1 piston sa top dead center, gagawin natin yung first sequence. Adjust natin yung mga valves. Yung sa first sequence, i-adjust natin yung dalawang exhaust valve dito. Then, dalawang exhaust valve sa number 3. Then sa intake, dalawang intake valves sa number 1. At saka number 2, dalawang valves din ang ating i-adjust sa first sequence. Okay? So, after na i-adjust natin, natapos natin yung first sequence, i-rotate na naman natin yung ating crankshaft.
yung number per piston, lagay natin sa top dead center. Okay. Okay mga guys, so unahin natin na i-adjust yung ating exhaust valve. So una, lugan muna natin. Okay. Then, yung clearance ng ating exhaust valves ay 0.16 ang ating ilalagay na clearance sa ating exhaust. So, maskip ay pumasok, lulugan lang natin. Okay. Then, try. Yan. Pasok na. Gamit ang ating 12mm na box wrench. Then, check natin. Dapat smooth siyang gagalaw. Hindi masikip, hindi maluwag. Okay? Okay guys, so pag nag-adjust kayo ng ating rockran, huwag niyong didiinan. So 3 fingers lang, pangawang nyo sa Phillips screw. Then, smooth na yung movement ng ating filler gauge. Yan. Then, initially, tighten yun yung screw. Screw lock nut. Okay? Then, check again. Okay, then tighten natin ng 15 Newton meter para hindi ma-overtorque. Okay? Pag nag-click na, tumunog na yung ating torque wrench, okay na yung tighten ng tightening natin doon sa screw lock nut. Okay? Okay mga guys, after yung ma-tighten ng torque yung ating screw lock nut, so double check nyo kung smooth, gumalaw yung ating filler gauge. Okay, after na ma-apply nyo yung specified torque ng ating screw lock nut, then double check the clearance. Pag smooth siyang gumalaw. Okay? So, next, sunod nating adjustan yung isang exhaust sa number 1. Then, yung number 3, dalawang exhaust valves din. Then, dalawang intake sa number 1 piston, dalawang intake valves sa number 2 piston. Okay? So, yan ang kabuuan ng first sequence natin kung paano mag-adjust ng valve clearance. Okay, mga guys. Next nating i-adjust or i-check yung ating intake valve sa number 1 piston, then dalawang exhaust dalawang intake valve sa ating number 2 piston. Okay, so lulugan natin yung mga adjusting lock nut gamit ang ating 10mm na short socket. So lulugan natin kasi masikip, ayaw pumasok yung ating filler gauge. So standard value na gagawin nating thickness ng ating filler gauge ay 0.14 mm. Okay? Equivalent to 0.0052. Okay? So insert natin. Ay pumasok. Pihitin natin ang
screwdriver, Phillips screw. Okay. Okay, just natin yung ating screw, adjusting screw gamit ang 10mm box wrench. Initially tightening yung screw lock nut, then check natin kung smooth ang movement ng ating pillar gauge between camshaft and rocker arm. Then tightening torque natin, apply natin ng 11 Newton meter para ma-avoid ang over torque. Pag nag-click na yung torque wrench, enough na yon. Okay, so double check smooth ang movement ng ating pillar gauge. Okay mga guys, so nasa second sequence na tayo. Kung mapapansin nyo yung ating moving mark sa ating camshaft sprocket, ayun siya, flat siya dito sa ating cylinder head. Yun, ganun din sa ating intake sprocket ng camshaft. So ayun siya, naka-flat label dun sa ating cylinder head, yung ating camshaft ng intake. Okay, so ang i-adjust natin, dalawang valves sa exhaust number 2, dalawang valves sa ating exhaust number 4, then dalawang valves sa intake sa number 4, dalawang valve sa number 3 intake valves. Okay, okay mga guys, so yung ating second sequence, adjust tayo or mag-check tayo ng clearance sa ating number 3 intake valves, dalawang intake. So dalawang intake sa number 3, dalawang intake sa number 4, then dalawang exhaust valve doon sa dulo, at saka dalawang exhaust valve sa number 2 cylinder. Okay, so yung intake ay pumasok sa number 3 cylinder, ay pumasok yung ating pillar gauge. So mag-adjust tayo doon din sa number 4. Loosen natin yung ating screw lock nut gamit ang 10mm saka extension at ratchet handle. Then insert natin yung ating pillar gauge. Hindi pumasok, adjust natin. Okay, so dapat smooth siyang gumalaw. Then tighten natin. Nandito siya isa. Para hindi ma-overtorque. 11 Newton meter. Pag nag-click na torque wrench, na-reach na yung standard value na nilagay natin, 11 Newton meters. Then check natin yung
valve clearance. So dapat smooth siyang nagalaw. Okay? Okay mga guys, so check natin yung valve clearance ng ating number 2 cylinder sa exhaust. So far, ang movement naman ng filler gauge natin ay smooth. So, hindi na kailangang adjust. Then, number 4. Okay naman. Siyang pumasok. Ganun din sa exhaust valve sa number 4. Okay? So hindi natin gagalawin yan. Dahil okay naman. Pasok sa ating standard value. So ganyan lang mga guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat.